Ang Diyos ay nag-protect. Ang Diyos ay ang siyang makikipaglaban sa atin, kagaya ng ginawa niya dito sa mga Israelita, na sinabi ng Diyos na siya ang makikipaglaban. Sabi dito sa verse 14, Exodus chapter 14 verse 14, ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makikipaglaban pa. Diba, mga kaibigan? Kung nagtitiwala po tayo sa Diyos, siya po ang makikipaglaban sa atin. Ang gagawin na lang po natin, magdasal lang po sa Kanya. Hihingiin lang po natin. Kagaya po ng ginawa ni Moises. Sabi dito sa verse 13, sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Yan po ang sabi niya. Kagaya po sa atin, huwag po tayong matakot. Magpakatatag po tayo. Sumampalataya lang po tayo, magtiwala lang po tayo sa Panginoon, mga kaibigan. Dahil ang Diyos po ang makikipaglaban sa atin. Di ba kahit sa New Testament din po, di ba ganito po yung may mababasa din po tayo na God will fight for us. Ang Diyos ang mag-defend sa atin. Magtiwala lang po tayo sa Kanya, mga kaibigan. 100% over. Huwag lang po tayong mawalan ng pag-asa. Kung ano man yung mga paghihirap na dinanas natin, mga pagsubok po yun, mga kaibigan. Kaya po dito sa mga nangyayari sa mga Egyptyo, di ba? Naging alipin po sila, naghihirap po sila. Pero anong ginawa po ng Diyos sa kanila? Inahon po sila mula sa bansang Egypto papunta po doon sa Promised Land, sa lupang ipinangako ng Diyos na ibibigay kay Abraham, na hindi man na kamit ni Abraham, pero ito po sa mga Israelita. Talagang natupad po yun, no? Ito po ang istorya dito, mga kaibigan. Kaya amazing po, di ba? Hindi po nakalimutan ng Diyos kung ano po yung sinabi niya na bibigyan sila ng lupa. At ang lupa na to ay masaganang lupa na po, mga kaibigan. Imagine po. At yun, no? Ano pa ba? Yung ito din, no, amazing, di ba, mga kaibigan, kung paano sila nakatawid sa tubig. Nakatawid sila sa tubig ng, yun nga, itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat. At nang sumikat na ang araw, bumalik ang tubig sa dati nitong lugar. Dito sa verse 26, itaas mo, sabi ng Diyos, Panginoon, itaas mo ang iyong kamay sa dagat para bumalik ang tubig at matabunan. So dito natin makikita, mga kaibigan, kung paano nahati at kung paano bumalik. Paano nahati yon ay may hangin na ipinadala ang Panginoon para mahati yung tubig. Sabi dito sa verse 21, Exodus chapter 14 verse 21, pagkatapos itinaas si Moises ang kanyang kamay sa dagat at nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon. Ipinadala ng Panginoon, mga kaibigan, ang hangin. Kaya nahati yung tubig. Ito po yung, ayun po dito, no, sa sinabi dito sa Bible. At marami pa pong taong hindi po sila naniniwala sa ganitong pangyayari po. Sabi nila ay gawa-gawa lang daw ng tao itong sinulat dito. Hindi daw totoong nagkaroon ng hati na tubig. Hindi daw totoong naligtas ang mga Israelita. At ito daw ay isinulat lang. So ibig sabihin, sa mga ibang hindi naniwala, katang isip,
hindi totoong na-experience ito. Pero kung ako naniniwala ako na ang Diyos ko ay totoong makapangyarihan sa lahat, naniniwala ako na magagawa ito. Magagawa ito mga kaibigan. Bakit? Ito bang mga nangyayari sa atin, itong mga calamity? Kaninong power ba ito? Makagawa nga ng tao ng imitation na earthquake. Kung alam niyo po, makagawa nga ng imitation na ulan. Ang Diyos pa kaya mga kaibigan na siya ang nag-iisang Diyos na walang katulad. Ayun dito, sinabi niya, para malalaman ng buong mundo na ako ay walang katulad. Sinabi dito mga kaibigan, kaya ako naniniwala talaga ako na mayroong isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi man siya kumikilos ngayon, hindi niyo man siya nararanasan, pero naniniwala po ako na siya po ay buhay na nandyan lang po talaga siya. Nakatingin palagi sa atin, nagmamasid. Alam na alam niya ang mga ginagawa natin. Kahit yung iniisip natin, secret mind na meron po tayo, alam na alam niya. Kaya ganun po makapangyarihan ng Diyos. Alam na alam niya kung ano po ang nasa puso natin. Imagine, sobrang makapangyarihan po ang Diyos mga kaibigan. Na sana po lahat po tayo ay pagkaroon ng takot sa Kanya. Hindi takot dahil nakakatakot ang Diyos, kung hindi, nakakatakot pag ang parusa ay tatalab na sa atin. Kung naniniwala po kayo na merong kung yung bang sinabi na kung anong ginawa mo ay siyang aanihin, yan na lang sa istorya na yan kung hindi po kayo naniniwala sa karma. Minsan sa pamagitan ng mga ganyan paraan po mga kaibigan, minsan yung mga mararanasan natin na hindi mabuti dahil po sa mga ginagawa natin na hindi kalugod-lugod po sa mata ng Panginoon. At sa ngayon, ito na lang po ang aking maibahagi sa aking pong naunawaan. Na sana po ay ang paggalang natin sa Panginoon hindi lang dahil nakita natin ang kanyang kabutihan sa buhay natin o nakatanggap tayo ng magandang mga material na bagay o anuman, ay doon lang natin mapupuri ang Panginoon. Sana sa lahat ng pagkakataon, may pagsubok man o anuman, mapupuri pa rin natin ang Panginoon. Kagaya dito sa mga Israelita, sabi dito, nakita ng mga Israelita ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon na ginamit niya laban sa mga Egyptyo. At dahil dito, iginalang nila ang Panginoon at siya ay pinagkatiwalaan nila at ang lingkod niyang si Moises. At dahil lang dito mga kaibigan, dahil nakita na nila ang dakilang kapangyarihan ng Panginoon, iginalang nila ang Panginoon. Yun po. Parang lang, yung baga, kung sa aking naunawaan, kung meron lang mabuting ginawa ang Panginoon ay doon lang nila igagalang. Pag nakaranas na sila ng pagsubok ay